Lord, mausap man ang kalibutan ng Diyos, mausap man ang mga butang sa akong palibot. Pero ikaw, Diyos, walang ikay pagkausap. Lord, ikaw nagpabiling nga buutan, nagpabiling nga matinunanon ng Diyos. Ikaw nagpabiling, Lord, nga matinunanon sa iyong mga saan. Lord, huwag ka nagkulang ka namo, Lord, sa ikaw ayon sa tanang duong himaya o pagsimba ka naglaman. Ikaw nga akong Diyos, huwag mabagos, huwag mausap, hangtod sa kahaturan, ikaw ang Ginoo. Simbahon ko, huwag daygon ko, hangtod sa katapusan, kanimo naman ako magasimba. Huwag kinutuhan ang grasya mo gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong gusto, ikaw akong gugma. Ikaw akong galing.
Pinabuhi mo, O Diyos, dahil mo lamang. Ang pinabuhi mo, O Diyos, dahil mo lamang. Yes, Lord! Hallelujah! Walay sama ka din mo, Diyos! Amen. Hallelujah. Salamat kay Ginoong Dios sa imong presensya nga naging-uban kanamo. Salamat kayo Ginoo taliwala sa mga sitwasyon nga ania kami maayo man o dili maayo. Angayan ka nga pagasimbahon, angayan ka pasalamatan, angayan ka nga matuboy sa among taliwala. Sa Panginoon, salamat kayo sa pagdala sa mga kaanakan diri sa imong balay alampuanan nga iway sa disgrasya. Salamat Ginoo nga imong gidala nga safe. Ug Lord, salamat kayo nga ang among kasing-kasing karon imuhang gihimluan pinaagi sa imong habiling nga dugo nga kami andam mo dawat sa imuhang gusto ipaabot kanamo. Kung kani pagpadlong amon ning dawaton, kung kani pagdasig kami pod madasig sa pagkinabuhi sumala sa imong gusto sa among kinabuhi. Lord, akong giampo nga imong pagagiyahan ang imong alagad. Akong giilaw ako'y mahimo kung wala ka. Pun ako sa imong balang espiritu Ginoong Dios nga magagawa sa bapa sa imong alagad. Maulamang ang imong gusto ipaabot sa imong katawhan. Walay sobra, walay kulang. Lord, ikaw lamang ang matuboy, imong ngalan lang ang pasilunggan. Kanita na namang giampo sa gamhanang ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. May hapon! Murag medyo ga-feedback. Some. Check 1, 2, 3. Sound 1, 2. Hey, hey. Check. Okay. Okay. Praise God. Murag daghan ang nakabalik o ako lang yun ang makasimbala Sunday. Nalipay ko na nakita na ako mga familiar na faces. No, welcome home. Sa tanan nga mga regulars po nato, lipay ko na naagid mo kanunay sa pagsimba sa atong Diyos. Amen. Napatay video, Coach Chan, Pastor Chan, napatay prepare announcements. 1 minute. Katong retreat, sige, please, show lang sa akin. Soul, 'cause you're teaching me how to slow down, surrender it all, let you take control. Slow down, I
excited na ta sa atong retreat and excited na ko kung pila yun ang mag-join. So later on, after the service, wala lang sa huddle, but I want to have a meeting with all the coaches and Timothy's. After the huddle, after the service, wala sa tayo huddle meeting sa ta finalization for the retreat. Kay dili po ko makadugay unya. That is why sorry kayo sa SLI 3 no, wala na nakaklas karon because si Pastora Jane mularga na og Manila today. So ako maghatod sa iya sa airport yang larga is na mga 8. So lagi din ka na dikit-dikit nga oras no, gikan diri alam mga 5:30 makaawat ta. Ampo na makaabot mi dito galas so. Praise God. So ganina po, I just want to explain, wala po sa SLI 3 ganina because na-importante nga i-discuss na mo with Bishop because of na yung mga certain na i-discutan about sa kapastor sa church and we needed to make a decision. So, moto wala ko nakaani for SLI 3, importante magugtupod. So, we will match makapasta next week ato nang akason ang SLI 3. Thank you kayo. Asa ba si Coach Ralph? Wala pa? Wala pa, no? So, siya yung nagdala kanina sa ato ang SLI 1. No? So, salamat kayo sa iya. Na-late siguro, kanibalik pa. Ulit pa dito. But anyway, thank you kayo. Si Pastor Chan po, ready na niya kayo. Muluwas sa ato karong coming Sunday. Pero kay iya mang schedule. Na Sunday, lagi kong gichat. Kapaps, kung sa'y meaning, aning ko. Muna yung mga makita na ako, mga interested yun. Yung mamutana. So, excited ko for the retreat. So, dili kay ko mahago pagka-Sunday. Kasi retreat lang ko mahago. And pagka-Sunday, si Pastor Chan po. And I hope na nag-double time ta coaches atong mga invites for the retreat this coming Friday and Saturday. Okay? So, ang atong cook, guwapo rin ba tayo karon, Pastor Bobby? Guwapo tayo. So, ako lang yung kuwante tanan, no? It is his birthday this week. Wala akong atong Pastor Ramila, so karon mag-greet ko daan. Happy birthday, Pastor Bob. Sabi din this week. Atong mga naay mga ipaabot sa iyang mga greetings, i-greet na niya daan. Okay, basta din niyo makita. Gwapo na ba kaayo? Praise God. Andam na ba ta mudawat sa mensahe sa Dios? Okay. Ganina, ready na ang akong topic. Sige pa ko og wrestling ganina sa akong pagalingon. Kay kaning topic is ako nagingnan si Pastor Chan, iko Pastor Chan nakagalangin ko. Kaya ang akong topic nga gi-prepare na change ganina while nagdan ako dito sa church. Sinani ko nahitabo di ay hamon ko ni share gamay. Ganina morning nakalitan ko ni Bishop kay siya may nag-speak. Katong akong gi-speakan, salamat din kayo sa mga prayers, mga igsoon. Nahimutang blessing dito sa Philippine Air Force. So, glory to God na duha dito siya kabuok. Naay karong Sunday, karon ganina morning. So, pag-ingon ako kay Bishop, na ikaw rin pag-inila yung pangita. Sabi siya, sige, ako mo to aning karong Sunday. So, alas 9 ang schedule, which is mo na schedule sa atong simba. So, pag-abot dito, na-delay pa din sila. Si Bishop medyo nadugay dito. Paumanay na ang workplace at worship. Sige na kung chat ka pa, Pastor Jason. Asa na mo, paumanay na praise and worship. Na, magindakawan din. Ikaw sa diha, istol. Basta lagi. Motipi na kadugay na ako mapag-ampo. Hay mo pa kung ahat ni balik ko pagka-worship leader kadali kay para makakanta madugay yun. Grabe, kaduha mo nag-ampo sa offering. Lagi tanan kay para lang yun nga maabot si Bishop on time. No, so giuna na mo ang offering ay ang mensahe. Nag-exhortation pa ko sa offering. Ilang muna ako na muwali, di ay si Bishop di ay.
So, moto nadugay ni because of that. And on that, gamulo kong ga-exhort, and I was praying, God brought me back sa aning nga topic. And kung ako tanawon, this was a devotional na ako, July 2, 2022. No? Na-remember na ko ni siya, July 2, 2022. And na-remember na ko that this was a very, very impactful na topic sa ako. And I hope na pag mag-share ko I don't know kinsa ang ginahanglan ani sa inyo, but I know nga dili kinausap ni Lord ang mensahe if normal lang. Then there must be someone here nga nanginahanglan ani. Okay? Unsa ang number 3 nga pinakamubo nga verse sa Bible? Number 1, Jesus wept. Okay, alright. Number 2, number 2, God is love. Number 3, muna akong topic karon. Number 3, shortest according sa iyahang original manuscript is Luke chapter 17 verse 32. Sige, palihog ko para makita na ito. Luke 17:32. So, tugutin lang po ninyo nga medyo bubo ang atong mensahe karon tungod po di kay akong dili man pinakapalangga no, maumao ihatod sa nako sa airport kay maulitaw sa ato sa tulo ka adlaw. Okay. Tana ba? Luke 17:32. Remember Lot's wife. It's man si Lot. Ay, si Lulot daw katong napamaligya dito sa kanto ba? Dili. Si Lot, according sa Bible, is ang pag-umangko ni Abraham. Kapalo ba mo nga actually si Abraham ay si Lot? Pakapin na ni siya? Pakapin? Kaya kung imong basahon sa Bible, ang giingon ni Lord sa kang Abraham, gawas gikan sa imuhang mga ginikanan, sa imuhang pamilya, gawas o adto sa yuta nga akong giandam alang kanimo. Pero pag gawas niya dito, gidala niya ang pamilya, pero giuban niya si Lot. Paman gisugo sa Dios, mabanon si Lot. Pero kay si Lot, ni decision po siya nga maguban-uban sa iyang angkol kay gitawag mo ni sa Ginoo ang angkol, uban po. Niyabot po ng Bible, sa unahan ana, makita ni mo, gi-bless po siya pag-ayo sa Dios. So nindot din yung maguban-uban tas mga tinawag sa Ginoo ba? Madamay ta ba? Madamay ta. Now, kung imo yung basahon ang story ni Lot, wala siya nahimong sikat tungod kay may siya muwali. Wala siya nahimong sikat tungod kay banggiitan siya nga mohimog milagro. Nahimo siyang sikat tungod sa kung sa imong mapune basta maghisgot ta about kang Lot. Sodoma o Gomora. Saan ang Sodoma o Gomora? Ang mga syudad nga gisunog sa Dios, pinaagi sa pag-ulan o kalayo, sulfur and brimstone. So, dito siya nailhan tungod sa anang Sodoma and Gomora. Pero one thing nga imong basahon, si Lot taliwala sa kung unsa kadautan ang Sodoma o Gomora, gipadalaan yun sa Dios ang anghel para makagawas. Nanuman, it goes to show na si Lot di ay taliwala sa lugar nga siya gilibutan ng mga tao ng mga makasasala. Si Lot nagpabilin na matinud-anon sa Dios. So magpadayon ko sa atong mensahe karon. Kinsa ba diri taga Damilag pataas ka mo? Taga Philips, napod. Taga Agusan, na ba?
taga-Taguluan, layo kaya na sila gamutan, no? Taga-Taguluan. Nadali. Lahi-lahi nga lugar, no? Lahi-lahi, lahi taga-Alai, lahi-lahi tag lugar. Pero kung inyo kahang lugar, like for example, ang Alai, have you ever asked the question, nga kung mingon kalit ang Ginoo, sunugon na ko ang Alai, paulanan na ko o kalayo? Ang imo kang pagkinabuhi, Pastor Chan, enough ka ha, kapadalaan ka nila ng para gid ka i-rescue. Ha? Kung ang kaning kabilang sunugon ka ha sa Dios, isa ka sa padalaan sa Dios ug anghel na luwason ka. Or basig isa ta sa tugutan sa Dios nga kung na nagtakong pangalaga sa ako. Sunog ka na. Because when I was up sa stage ganina, na-remember din ako no, when it talks about faithfulness sa Diyos. So, kanang Luke 17:32, that is actually ang iyang context ana ibong basa pagbalik sa Dios. Nga naay mga butang na mahitabo, nga pag mubalik siya, magdala yun og kagubot, magdala og kalisod, magdala og problema. Pero ang gisugo din ha, kung imo ginang basahon, nga na mga tao nga, pag muabot na ko no, ang pagbalik sa Dios, kung nabilin ka na igsuon, muabot ang panahon nga kwaon nimo, mudagan na ka, mugawas na ka, kaya naabot na ang judgment, kato ko nung mga naay nabilin nga kupo dito sa ilang mga balay, sa ilang mga sanina, ayaw na ko nung balik. Muna na sumpay, remember Lot's wife. Anong ipanumduman man si Lot's wife? Kung saan ang gihimo sa asawa ni Lot? Ha? Ni? Turn back. Bisaya, ni? Balik. Nilingi. Nilingi. Grabe kayo ba? Sa'yo makaingon na mga, grabe sa lang Ginoo eh. Nilingi lang. Gihimong asin. But we have to understand the context nga nung nahitabo to. Okay? So, tuguti ko, let's open our Bible in Genesis chapter 19, verses 23 to 26. Okay? So muna na, gisunog na sa Dios ang Sodoma ug Gomora, gisultian na sa Dios si Lot, ipadalaan na ang mga anghel nga sibat na mo, gawas na mo. And then nag-explain pa gani na si Lot din nga dili ko makaikyas kung sunugon ni sa Dios. Dili pwede nga dito lang ko sa kamingawan kay sure gi ko maabot ko. Listingi gani ninyo og search sa YouTube. Makita gani ninyo nga naay proof nga diha gid nga lugar giulan gyud og sulfur and brimstone. Ngano makaingon ka na nga naa gyud tinuod kini nahitabo because makita dito sa ilang mga yuta, sa ilang mga bato nga nay nangalubong na sulfur nga mga bato. Then ingon sila dili ni siya gikan sa volcano. Maklaro man nila sa gikan sa volcano kay walay lava, walay magma katulang yung kalayo. In the same place nga giingon nga diha ang Sodoma ug Gomora. So tinuod gid ay. Tinuod yun. Ang problema karon is that pagahuman din nato ningon si Lot nga maabot man gid ko, siya nga pwede ba nga moabot ko anang sa kasyudad na may duol-duol diri nga syudad, maabot ko ra na. Kasi giingon sa Bible, niingon ang Dios, sige, ipaadto. Pag-abot din ako ulanan ang Sodoma ug Gomora kadto moabot ka anang lugar. So pag-abot dito, ingon sa Bible, nga abot siya atong nga lugar o ginganlan og Zoar. O pag-abot niya dito, gipaulan na dahil sa Dios. Ang problema,
Mao kini. No? Abrihan na to. And the sun had risen on the earth when Lot came to Zoar. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. Verse 26. But Lot's wife behind him looked back and became a pillar of salt. Grabe sa kayo ang Diyos ba? Grabe kayo ang Diyos. Nilingi ng gani ang asawa, gihimong bato, ay gihimong asin, batanawa. In nasa verse 15 magsugod sa Genesis 19. Muna ni ang gisugo sa mga anghel sa iya. Genesis 19 verse 15 magsugod. As the morning dawned, angels urged Lot, saying, Up, tindog, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you will be swept away in the punishment of the city. Nawag siya gimo, but he lingered. Nagpabilin pagyapon siya. So the men, sige himo ani mga anghel. Sige ngon. Gihawiran. In other words, gaipadali yun din siya. But the men, they seized him and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him. Ikaluyan sa Diyos, they brought him out and set him outside the city. And as they brought them out, one said, look at this, let's say in verse 17, Run for your life. Ang say sumpay? Naay instruction. Giignan gidi ay, klaro kaayo, don't look back. Hello. Duda ko kaning asawa ni Lot, dili siguro ni Hudiyo. Well, duda ko kaning asawa ni Lot, Pinoy ni. Nga? Nawagin ang Pinoy. Pag-awin do. Kamay tae, hindi mo. Tae, lagi gaan pa ko. Kabalo na ka nga, tae na. Ang asawa, di ba po ni siya dautan, no? Pero akong wife ka na palangga kay ko niya, gusto niya i-share ta ng butang sa ako. So na yung pagkaon nga, di niya ganahan. O dabi, lamig. Huwag yung lamig din. Tilawin gani. Kung tilaw mo ko, ano mo na yung lamig. No? Kasi kita Pinoy, inana ba? Tilawin kayo, may lamig. Huwag yung lamig kayo. Ina na kang may lamig na. Kurang Pinay kining asawa nilo. Gigna na nga ayaw lingi. Milingi yun. And that is what, basta kayo makakatawa ta, I'm trying to make it nga hagkap. But in reality, dagan sa ato mga igsoon, mga Kristohanon, na parihas sa asawa ni Lot. Dagan sa ato. And that is what I'm going to talk about this afternoon. Kung sa itong makuha, gikan sa kinabuhi sa asawa ni Lot. Okay. Abantay ko, gingan na naa si Lot, si Abraham, ang asawa ni Abraham, si Sarah. Huwag giningan lin ang asawa ni Lot. Ibutan mo yun, Lot's wife. Lot's wife. Basig ka ang ngalan na niya kay diligide ano kay sa ilang magud sa una lahi-lahi ang ngalan di balay feminine balay masculine. So basta hindi ang Lot's wife ang ngalan sa Lot's wife yun kay Tamix. Igna na nga adto dito mulingi pagit sa kagahapon. Dili ka move forward kay siglingi sa kagahapon. Or basig si ang ngalan na itong Lot's wife kay si Ralph. Or ba si Gali? Ba si Carmelites? Grabe yung ngalan po. Lot's wife, Carmelites.
Basig ikaw, kung sa imong ngalan, basig ikaw na, basig ako na. We can learn something gikan sa iya. Because ang asawa ni Lot, number one, na gusto na ko makuha nato is this, that she was destroyed. Nahimo siya asin. She was destroyed. Napanisan siya even though she knows that there is God. Hello? Tanan nga naa diri sa simbahan, sigurado ko, kung may labot ni mga bata, sigurado ko nga naa ka sa simbahan, kay kabalo ka nga naay Diyos. Amen? Wala may mga simbahan nga, wala yung simbahan. Na di Diyos? Wala. Tanan kami simba because nagtuo ta nga naay Diyos. Ang asawa ni Lot, kaila siya sa Diyos, giluwas siya sa Diyos. Di ba, ipadalaan sila ng anghel. And yet, bisan nung nagtuo siya, nakaila siya ang Diyos, nahimog yakon siya asin. Igsoon, dili day enough nga kabalota sa Diyos, kailata sa Diyos, nga naay Diyos, nga maluwas ta. Dili day enough nga, kaila mo kang Jesus Christ. Kisa sa inyo din, kaila ka kang Jesus Christ, pataas ka mo. Atong wala kaila. Pataas ka mo ng wala kaila. Waragin nyo. Utrohon ako, tanan nga naadiri nga nakaila ka, nga naay Diyos nato nga ginganlan o Hesus Kristo, pataas ka mo. May katong nakaila. Okay. Praise God. Kabalo man dahil ta. Kabalo ba mo? Parihagin mo atong yatuan na mong maprisuhan in the year 1999. Naami jail ministry, manghatag mi og pansit para sa kato Christmas to siya, so nanghatag mi pansit, mga sabon, mga Bibles, adto mi sa anang lumbia ang jail diha. Sulod mi hatag mi. Gipangutana ni Bishop ato nga time pastor pa siya, di pa siya bishop, patawag siya. Patawag siya, ako, pataas ka mo dire, tanan nga nakaila kang Hesukristo. Mutong sa dili, 99% sa naan dito ni pataas ka mo. Kaila sila. Pero kung kaila sila, mamutana, ngano naa sila dito? Kung nakaila sila nga naay Diyos, ngano naa sila sa prisuhan? Kung enough na di ay ang pagkahibalo nga naay Diyos para mausap ang atong kinabuhi, kapatwa sila sa prisuhan. Ikabalo mo sila nga naay Diyos. Pero dili enough. Dili enough nga nakahibalo ta nga naay Diyos. Dili enough nga pag-ingon, pangutanon ka, kinsa di ang mong gisimba, si Jesus Christ, si God the Father, Holy Spirit. Ang Diyos ko na, isa naman na, muna akong gisimba. Dili di enough nga maura na. Kaya naami dito, pag Bible study na mo, naagri isa dito nga nag-share. Uy, Pastor, lipay kay ko nga nakasulod mo dili, nakadungog na kung tuutro balik sa pulong sa Ginoo. Kapoy na mga kay Pastor, kasi pag ako'y magtundo, dili man ni sila gapaminaw. Inmate. Nasprisuhan. Pagpangutana. Ikaw di gahandol dili, katuntod ikaw, praise God. Naborn again kadaan sa gawa sa adil, Pastor, kuan yan, maulaw mo kung ingon, pero Pastor ko sa una. Ano ba? Ano nakasulod mo ka dire, Pastor? Ay, nani man ko, di nani man ko. Mismo Pastor, talent to. Kasilda sila sa dating apari. Wala ko ka-joke. Kasilda sila lumauban sila silda sa dati po nga pare. Dili enough nga kahibalo ka nga naay Diyos. Dili enough. Ang asawa ni Lot nakahibalo po nga naay Diyos. Pero naabot gihapon siya sa paghukom. Ikaduhang butang nga atong nakuha sa asawa ni Lot mo ni. Lain ng paminaw, no? Pero ang asawa ni Lot, she was destroyed bisag naa siya relihiyon. Hello? Hello?
Bisan pa, ingon ang Bible, walay relihiyon ni makaluwas. Naay mga kasimbahanan, ako'y nangailhan, nag-claim sila nga pag naa mo muanib mo sa amo, maluwas gayud ka mo. Mga nadaghan kayo mga membro, mahadlok mo absent og Domingo. Hadlok mo absent sa ilang mga prayer meeting. Kaya nga naman, siradaan man din ang nilay na puntahan. Di ka na rin malangin. Pero ang ingon sa Bible nagsuot, bisag na kay relihiyon, dili garantisado. Nga naman kaingon ko nga na siya relihiyon? Because ang asawa ni Lot, kauban na ni Lot, dito pa sila sa pagbulag pa ni Abraham. In other words, gasimba ning asawa ni Lot sa iya pong mga gisimba. Then si Lot nagsimba sa buhi nga Dios, therefore ang asawa ni Lot nagsimba po sa buhi nga Dios. It's not enough nga naatay relihiyon. Sa maning relihiyon? Religion, ang pinaka-simple na meaning, is man's way to reach God. Muna relihiyon. Pamaagi sa tao para makaabot sa Diyos. Ang relasyon is ang pamaagi sa Diyos para makabot na tao. Muna maglisod yung kang sulod og langit kung pamaagi ni mo relihiyon. Nga naman, kanus na nagsugod. In the book of Genesis, nagsugod na tanan in the Tower of Babel. Muto'y pamaagi sa tao para maabot ni ang Diyos. Di ba? Muto itong gihisgutan. Kung sa ilang giingon, let us make a tower nga musangko dito sa langit so that we can reach God. Pamaagi sa tao para maabot sa Diyos. So, dili day enough nagasimba ka, pero nakailala ka, pero dili lang day enough nagasimba ka. So, dili lang enough. I'm not saying na din nato buhaton. Ang reason gani, nganong nataghaan pa og chance kaning asawa ni Lot is because nagbuhat siya ani. Gipadalaan siya, apil siya, ingon ang anghel. Ngainan siya, Lot, dala ang imuhang asawa. In other words, apil gid siya sa plano nga luwason. Because nangalagad lagi siya ang Diyos. But dili di enough. Kaya pag-abot sa ending, ayaw mo na muna makaikyas na siya, asin gyapon. No? Kauban siya ni Lot at tumatay. Naasay pagpangalagad sa Diyos, pero dili enough. Dili enough para maluwas. Number 3, ako nakuha. Kabalo ko na uba di ganahan ani. Ako di uganahan ani nga topic, ani nga passage sa una. Kaya nagtuo manggod ko nga igo na. Okay. Ay katulo, gusto na ko ablihan sa nato una sa Roma 2:6, Romans 2 verse 6. Before na ko i-explain ang katulo ng punto. Sige ngon, paliw kong basa. 1, 2, 3, go! He, kinsa na nga he? Si Lord will repay, iyahatang bayran o silutan according to His work. Kinsa na work? Ato. So ang basihanan sa Diyos pag-reward sa tao or pag-judge sa tao is unsa? Buhat na. Muna ikatulong nga punto nga gusto na ko makita nato. Nagubak na destroy ang asawa ni Lot. Taliwala nga asawa siya sa usa ka balaan nga tao. Nahimo siya, gi-judge siya sa Dios. Taliwala nga asawa siya sa usa ka balaan na tao. In other words,
She was the wife of a righteous man. Pero, na-judge siya. Dili di ay enough nga ang imong asawa, ang imong bana, ang imong ginikanan, ang imong anak, gasimba o nangalagad sa Dios, nga damay-damay na ni pagsulod sa langit. Dili di ay. Dili di ay. Dili di ay pwede. Nga walay judgment sa ato. Kaya nga naman, pag-abot dito kasi anaanad magutang Pilipino, usog kita ka ng ingon pa ni Tamex, Coach Tamex, need looking for backer. Diba? Anagtaan na ba? Kultura sa Pilipinas na may backer-backer. Sahay mo, ako ditong langit, nahiman si Lord, nahiman dito nga, okay? Christine, puta ito, hani ka, kung gabiton, si Tetel, Tel, naanak ka diri. Yan ang pasudon man ka sa langit. Tetel na, kay si mama, kay grabe kay ka-active sa church man. Grabe na si mama, mag-appeal pa intercessory, mag-life group pa, musimba pa. So, kung nakasulod si mama, ang anak lugar kung kasulod. Ang problema anak, kaya sa langit raw, wala may bakil-bakil kay nana. Isara ang bakil na ila sa langit. Isara. Si Jesus ra. So kung wala kay personal na relasyon sa iya, o gasalig lang ka sa imong papa nga pastor, sa imong papa nga coach, sa imong asawa nga coach, sa imong bana nga coach, imong bana nga leader sa church, imong ginikanan leader sa church, imong anak active sa church. Sorry, so dili siya enough. Na-judge ang asawa ni Lot. Bisan kung asawa siya sa isa ka-righteous na tao. So, di pwede nga magsaligta sa uban. According sa Romans 2:6, kailangan atong buhat mo atong pakitaon. Mo atong ipakita nga tinuod kita na may relasyon sa Dios. Makita. Hello. Di na mo ganahan sa ako ba? Ang asawa ra ba ni Lot atong gihisgutan ha? Kinahanglan yun. Nga kita ang righteous, dili lang ang atong membro sa pamilya. Righteous, again, dili perfecto. Righteous means na usab ang imong standing before God. Kung sa una makasasala ka, karon dili na ka makasasala, niluwas na ka. Kinanglan ma-change. Dili pwede. Dili pwede. Nya kanang ako man ang mama, pasud na lang mubig. Ako mitong papa na may bishop sa Blesido. Muna ako di kaganahan sa unahay kabalo tugod ko. Nga ang akong lifestyle sa high school ko, doble kara. Pag nako simbahan, grabe kay ko, praise God. Oh, thank you Jesus. Pag nako eskwelahan, nako sa gawas, alay, ibang usapan na yan. Lahat ng istorya. Muna pag kani nga topic ang hisgutan, di ko gaganahan. Kaya nga naman, di kaigo ko. Kahakulbaan mo, kay kabalo ko nga, ang akong papa, grabe paningkamot na maninuod sa Ginoo. Ako, grabe po na nga akong pagbinuang. Kung kabalugin ko nga, kung ubalik ang Ginoo atong panahon, impirnugin ko. Ano di ko ganahan nanin? Di ko ganahan, kaya ma-remind man ko. Pero igsuon, kinahanglan nato masabdan. Dili enough nga ang imong mama, imong papa, imong igsuon, imong anak naninuod sa Dios. Gusto ka malangit? Gusto ka apil ka sa luwason? Paninuod pod. Kuy tayo mong tapal, ina paninuod na. Amen. Ikaupat na na-learn na ako sa asawa ni Lot.
Tsaka anak ba? Okay. The fourth thing that I learned is this. Kung imo itong basahan otro ang Genesis chapter 19, makita nimo nga while ang anghel nag-istorya. Diba? Ang gingon ito, og ilang gipadalik-dalik si Lot, gibira nila si Lot, gihawiran nila si Lot, o ang iyang asawa o ang iyang mga anak. Diba? That means, nga while nag-istorya ang mga anghel, naa ang asawa ni Lot. Dili pariha sa panahon ni Adan o ni Eva, nga paghatag sa instruction sa Dios, si Adan ra, and ang gipasa lang din niya kang Eva. Dili. This time, naa ang asawa ni Lot na minaw. Sa implication, ana pastor? It means nga ang asawa ni Lot, she was destroyed even though she already heard God's instruction. Hello? Isayaon na to, kamilag na kurat mo. Ang asawa ni Lot nalaglag, taliwala nga iya na di ay nadungog ang sugo sa Dios. Hadlok pamalandungon dili. Hadlok no? Nga naman, kay ikaw o ako nakadungog na pod sa sugo sa Dios. Dili di ay enough nga nakadungog ta sa sugo sa Dios, nga nakagarantisado na nga dili ta malaglag. Kaya ang asawa ni Lot, nakadungog siya, naa siya pag-discuss sa anghel. Pero nalaglag yapon. Nga naman, tungod kay bisag naminaw siya sa instruction, nakadungog siya sa instruction, wala niya tumana. Hello. Hello. Dili di ay enough nga nakadungog lang ka sa sugo sa Dios. Ang Dios gatanaw siya kung gituman ba nato ang sugo. Kaya ang asawa nila nakadungog siya, apil siya adto. Naa siya pag-ingon na kinahanglan mo musibat. Pag muhawa na mo diri, ayaw yun og lingi. Adumog siya. How many times in our lives nga nakita nato, nadungog nato ang instruction sa Dios, nadawat nato, pero still, pabungol-bungol sa paingon sa mong asawa sa ako, babe. Kanang wala ko niya gignan niya, tampok na kay ka, babe. Wala. Kaya lang gignan niya, babe. Bago pa ta nagpalit ato yung sanina itong last bar. Oo, siya. Murag piot na. Ano lang nga simple nga istorya ba? Piot na siya. Yan pasabot, pagpaniwang na. Ako, how many times na ko gignan? Pagpaniwang na. Pagpagig ko miniwang. Bisang kung saan akong isulayan. Dan kung isulayan, bago karon. Hindi man yung bago. Naulahin lang ko sa duyan siguro. Kana bitaw BCO, Virgin Coconut Oil. Effective daw na. Ano mong sulayan? Sige! Asa man na idugang? Before pamahaw, before paniudto, before panihapon, or human sa panihapon. Di ba? But when you hear the instruction, wala ni mo tumana, yapon. Yapon. Like sa ako, memorize ko na, o kano sa ko dapat ma-exercise. Kabalon ako daan, o pila yun ang akong limit sa kaon. Pero sabi mo, okay, mag-justify mo gunda. Ito ako nasayok ko, mindset na ako sayok. Dili ko mamahaw. So, ulit pamahaw. Dito na ko mukhaon alas 3. Alas 3. Iwang kita ni. Pag-abot din sa alas 3, duha na kakap nga rice. Tulog ka itlog. Nga naman, ang naris ang muna-huna. Gansi ko, ako namahaw ganina. O, nariga ako. Saan rin mo gamay na? Nga naman, kabalo ka sa instruction, kabalo ka sa ginahanglan, kabalo
lusot, pero bakit mo buhata? Diba? Kung applicable na sa diet, how much more sa kaluwasan? Nagisultihan na sa Diyos na muna ang akong kinahanglan para sa inyo. Dili yun. Magpalingo-lingo kita. Dili man, basin tayo mahangyong. Kaya nadrama tayo no? Na, sorry, kayo ma'am. Nalista na kita na basin pwede lang masingit. Diba? Pero na, dinagin niyo masingit ma'am. Yung magaling basin hindi mo atras isa. Ako na lang na. May kita mangita yung lusot. So, even though nakadungog siya sa pulong sa Diyos, sa instruction sa Diyos, laglag gihapon siya. Why? Wala siya namin. Wala niya tumana. Nakadungog lang, pero wala tumana. So, I hope nandita pariha sa asawa ni Lord. Na pag madunggan nato ang sugo sa Diyos, tumano nato. Dili nga pag madunggan nato ang sugo sa Dios ato i-justify dili man kini akong sala gamay ra man ni man uban di ba sa ilungan lang ko ako ning gamito ni illustration nay uban sa ato nga la kana imong sala ba undang na dili oy gamay ra man ni ako panalagsa ra man ko gahimo ani nga sala mas grabe na akong presidente kawat din ako di ba? Pero na ng presidente ang salon o kisag-kinsa. Kani atong buwan, kana siya, kana. Pero may ka na makita nga mas dautan sa imo. Di ba? Pero may kana may sala. Kani ako, lingaw-lingaw naman Di ba? Mga na istorya sa mga bugoy. Lingaw-lingaw naman Testingan ka na to. Ang makasasala katong mga grabe yun, katong hardcore. In other words, mulaklak yun sa kabaso nga baygon. Muna lugar, ha? Kaya mo man na, makapatay man na. Di ba, ang sala, yung sa Bible, for the wages of sin is death, kamatayon. So, ang katong mga makasasala, ito, mga grabe ito. Patay din ang gusto ato. So, muna sa mulaklak yun sa kabaso nga baygon. Ikaw, kay gamay raman ang imo, sa testingan na nato, ang imo kay gamay raman imo sala, di man na dako, walang imo, isa ka kutsara lang. Sagot ka? Ano man? Isa ka kutsara o isa ka baso, patay gina? Patay gina? Ayaw i-justify nga gamay naman ako katong ilang may grabe. No, in the sight of God, parihara na. Ang sala ko patay, whether gamay o ako, ayaw na i-justify. Nga ako dito ako sa tulong sa Diyos, huwag ka ng time na malapit ako sa iya. Di ba? To be honest with you, daghan na kayo ko na-sharean sa gospel, daghan na kayo ko gi-invite nga maninuod sa pulong sa Diyos, maninuod o simba, daghan na kayo ko gi-istoryahan. Pero daghan kay sa ilang to ba? Ang kanin na-adjari karon by God's grace, muna ka itong mga niingon nga, sige pastor, maninuod ta. Amen? Pero kato itong daghan kayo, labaw na batanon. Ibno na ako. Wala, maninuod na ta ba? Sige lang pastor. Abot na ang panahon, anak. Abot na ang panahon, mabiaan ko na niya akong bisyo, mga lagan tragit ko. Tagan ko na ilhan nga, nasulti sa ako, anak. Karon, wala na. Taghan. Sa na tabok, pagpauli, hubog, pagmulong baklay-baklay, tabok sa dalan, na side sweep, patay. Wala na tong mga lagad na lagi ko, pastor. Wala, nakaabot na itong adlaw. Nga naman. Because they think, nga pwede pala gini. Wala ka ka-sure, hantod tanos arata. Kung nakadungog na ka sa instruction sa Diyos, tumana na. So, Matthew 7:22. Palihog ko. Matthew 7:22. Sige mo ni Jesus. Ang iyang gihisgutan ani is katapusang adlaw. Pag nasa langit. Sige mo.
On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Wa pa binangwali sa imong ngalan. We drive out demons in your name. Tanawa, kapang pahawa ni demonyo. In your name. And do many miracles. Naghimog mga milagro in your name. Padayon. Ang saging lang sa 23. Dili ako ang naging anak. Si Jesus. Namagay uban niya, gatudlo nga dili oy ang Dios mahigugmaon man, palanggaon man taniya bisag gapakasala ta, basta ang giingon sa Dios nga imong giingon nga mahigugmaon. Miingon siya nga pag miingon-ingon mo sa ako anak nga panahon nga Lord, di ba nagwali man ming sa imong ngalan? Di ba nagpahawa pag ibig mga demonyo sa imong ngalan? Nagpahawa, naghimo pag ibig mga milagro sa imong ngalan. Sa giingon ni Lord, palayo mo kanako, pahawa mo kanako. Wala ko kailan ninyo. Kamo nga gabuak sa balaod. Kamo nga wala gatuman, kamo nga gapakasala. Palayo mo kanako. Igsoon, dili di ay enough na nakadungog ta sa sugo sa Dios. Kinahanglan tumanon nato ang iya. Amen. Katapusan. Katapusan. Kani basig malain ang uban sa ako ani, pero sige lang kayo. Mura gini akong trabaho lagi. Pag makatungtong ko ani nga stage, pastor ko, and I am liable dito na kay Lord. So kung masakitan mo sa ako, pasaylo alam ko daan. Pag naog na ko niya, migo na sadta. Migo na sadta. Pero pag naako dire, pastor sa ako. Ikalima nga butang na akong nakita. And I hope nga ato ni seryoso. Ang asawa ni Lot, she was destroyed. Kung sa iyang himo, nagpakasala ba siya? Nangabit ba siya? Nang patay ba siya tao? O basin og nangawat siya daghan kay mga diamante? Wala yun? O sa iyang himo? Disobey lang siya sa sugo sa Diyos. And yet, nahimo siyang sin. The fifth point na gusto na ko ipaabot sa ato is this. The wife of Lot was destroyed even though she did not commit a major sin. A major sin. Diba sa Katoliko pa ta naman ay duha ka klase nga sala. Ang sa ganina, katong cardinal sin, cardinal to siya, dili to siya sala ha. Nay atong gitawag nga venial sin. No, mo na ito venial sin. And then ay ikaduha, unsa na isa duha? Ha? Mortal sin. Mortal siguro, hindi pa kayo magiging sa Diyos. Ha? Binyal. Gamay kayo. In other words, ang Diyos di ay, di siya gatanaw kung immoralidad ba imong sala, pagbubog-bubog ba imong sala, nanapaw ba ka imong sala, or namakak ba ka, nang libak ba ka, or simple lang ang sugo sa Diyos, di ba? Hindi mo tumana. Walay diferensya ang sala sa iya. Ang sala na gihimo sa asawa ni Lot, i-disobey niya ang instructions sa Diyos. Nagpasa ko ngayon, pastor, kaya ako, grabe na gina kong disobey. Buhay ko lang ko, makuling masin.
Nganong napaka-grasya na sa Dios. Gatagaan pa ka og chance sa Dios na magbago. Gatagaan pa kanya og chance na mubalik sa iya. Pero kung di nimo sayangan nimo ang chance nga gihatag sa Dios, wala ko'y mahimuan na. Kaya ang trabaho na ako, pastor man ko, di man ko anghel. Diba? Sa trabaho na ako, pastor, magwali, magtudlo. Ang anghel, o sige mo sa anghel, giguyod sila pagawas. Dita man mo guyuron. Dita mo maguyod. Kamu mo desisyon. Ang akong trabaho, ang pagtudlo sa insakto. Ang sala sa asawa ni Lot, nga nung nahimo siya nga sin, was because dili tungod kinilingi siya. No, kasi may mo puta sugod karon kita mga taga Blessed Hope na nakay stiff neck ha. Ngano man, di kita mulingi ta sala na. Nay uban nga patakag basa sa Biblia din mo dai himuong mga pagtulunan ba. Oh, nilingi ang asawa ni Lot utong nahimo siya kasi mo na sugod karon di na ta manlingi. Dili po. Ang tinuod nga sala sa asawa ni Lot was disobedience sa sugo sa Dios. Ilaw ha kasugo sa Dios ang imong gituyo. Dili lang na nagkataon gituyo gid nimo, gituyo gid ako nga dili kumanon. Ay pastor, wala gid ko gipatay pastor. Praise God, gid gipatay. Wa gid ko nangawat pastor bisag natingtal lagi kay ko mangawat. Pastor, nagi lalaki dahil gibabae mo dito sa ako nga sige pangapay sa ako sa ninyo nako pero nipalipat di ko pastor. Indot na. Pero katong nay nangapay dito nga imong amiga, imong amigo nga, dai nakadumog ka sa giingon ni Kuhan. Nga nakaduol ka man dito. Ha? Mo ba? Inana siya? So, naay panahon, timan ilang, naay panahon nga i-judge sa Diyos ang tanan. Naay panahon. I hope na karon nga gina-remind ka sa Diyos. Kay anong gi-change sa Diyos ako mensahe. Excited na kay ko iwali. Gi-change sa Diyos. Ano? Maybe because kay kabalo si Lord nga naa ka karon. And He wants you to hear this. Again, dili tanang panahon nga ang grasya sa Dios naa pa. Ako paghiingon sa una, ang maayong mabutang, the good thing about the grace of God, dili siya ma-measure. No, dili siya nimo maihap. Dili parehas sa sa baseball ba nga tulo ka strike out na ka. Dili mo maihap. Grabe yan grasya. Pero ang nakadelikado po sa grasya sa Dios, kay mao gyud nga rason. Kaya di siya maihap. It cannot be measured. In other words, dili ka kabalo, dili o kabalo kung last chance ko na diay ni. Wala ko kabalo na last chance na diay ni. Kaya grabe na ang grasya nga ginhimo sa Dios. So again, hinumduman nato ang asawa ni Lot. Inana dahil ka-importante sa Dios ang pagtuman sa iyang sugo. Right? Because kasagara sa sugo sa Dios para rapod na sa imo ug akong kaayuhan. Di pa nimo masabtan karon. Di pa nako masabtan karon. But someday makapasalamat ra ta. As I close karon, madumduman gyud ako that there was a prayer ako gining balik-balikon. Timing ni gawas ko asawa, praise God. Sa una sa batan-batan pa ko sa church na ako'y kauban sa ministry. Ano ko kung utan siya, bla bla bla. Itsuraan po. Itsuraan po, Laila. Guwapa. Utan. Nanyabot ang point. Nag-ampo ko. Kaya mo man itong katayin, mga batanan pa ba? Ampo-ampo bitaw. Ang uban, diba? Sila Pastor John sa una, ilaming ampuan. Then ako, isa ko sa mga leaders sa youth. Di ba ko kabalo kay,
tinuod na lagi. Nag-speak in tongues ko pero dili tinuod sa balang espiritu. Ako ba? Kapag ampo na Pastor John, speak in tongues na sila. Ako speak in tongues ko ko doon. Ako din nag-ampo rin ko sa iya. Yun pa mga kwato, mga high school. Yes Lord, yes Lord. Siya na ba? Yeah, seryoso na. Siya na ba? Ang pogi ko na. And there were a time that I prayed. Di ko, Lord, siya na unta, Lord. Gana mo niya kung ganahan, utan, bla bla bla. Siya na unta, Lord. Minus kayo. Bati na yung mag-speak in tongues yung inana, ha? Patay na rin mo. So after that, niabot na time, dili maging kami. Nawala siya sa church kadali. Then ako na mo kay Lord, mahay-mahay ko. Grabe Lord, boy. Ako na maging ipangayo. Ano, wala mo siya sa church. Diba tam? Wala man. Ha? Napa? So grabe ako, ana. And then si ko ako, Lord, siya good. Pero wala, ihatag ni Lord. Karon, nakita na ako unsa yang kinabuhi. Inanin ako edad, minyo na po siya, ako minyo po ko. And then naminyo ko sa Maladyosa, Buutan, Guapa, Palangga kayo ko. Kumita na inani ko, Palangga kayo ko. Diba? And then nakita din ako unsaon niya katarang iyahang bana. Nakaingon gud ko, Lord, salamat nga wa gini mo gitubag ang akong pagampo sa una. Yes. Because naay mga prayers nato nga ang tubag ni Lord, no. Nga naman, kay kabalo siya nga dili na makaayo sa imo. Kabalo siya nga makadaot na sa imo. Dito din ako nakita ng mga ginikanan, paminaw. Labaw na gano'n yung mga anak diri single pa. Effective kayo ang prayer sa ginikanan? Effective kayo. Kaya ako, grabe magiging akong prayer ng Lord, siya na good, Lord. Pangitag paagi, Lord, nga magkami, Lord. Pinagi kayo, bakir na ito, bakir na rin. Pero ang akong mama dahil lahi ang pagampo. Ang po sa akong mama, Lord, ay ihatag sa akong anak. Katong mahimong katabang niya sa ministry, katong mahimong palangka sa iya, mahimong the best para sa iya. Dili katong bisag kinsa lang. Muna akong mama sa una, maldita kayo kung mga babae nga masumog sa ako. Maldita kayo, wala ka ba din no? Ang panahon ko higay. Maldita kayo. Muna natingala ko, mutong sign nga akong ipangayo. Niyabot ko sa akong love life. Akong sign nga ipangayo nga, muna ni siya ang para sa ako, because nadungog naman ako nga siya yun ang para sa ako. Pero ang akong confirmation, Lord, kung okay ang akong mama sa iya, mo na gina. Tubig kay miingon man ko, na may timing na ito, mabagyo ito, Yolanda pa siguro ito. Sabi nga bagyo, akong gitawagan akong mama, si Jingba na din sa Manresa, medyo hadlok daw kayo dito, mga bagyo. Okay na ba nga diha siya sa balay matulog? Wala po dito ako Cebu. Okay na ba nga diha sa balay matulog? Kung ba, buto na akong lugar. Yung man ako mga, grabe, safety mong yun. Di ba Biblia ba? Di Biblia, best friend na ako siya to. Safety mong yun. Lagi wala ito po diha. Ano siya nga? Sige, hapiton na mo. Uy! Nisugot! So, muli na siya. Will ni Lord. Kabalo ko. And that is why, karon nga namin yung may niburot ko kaayo kay kusog ko niya sa pag-igugma. Samtang ang abana atong isa, iwang na kayo karon kay adik. Pareha man sila adik. Why? Ang mga balipad ay sa Diyos. Basta hindi mo masabtan. Anong dili karon? Anong dili siya? Anong dili kani nga trabaho? Anong dili nga kumpanya? Anong dili? Danda na dili, Lord. Someday, ingon pa ni Jesus kang Pedro, you do not understand now, but someday you will.
masaktan ka nimo. Mutong pagkaminyo na ko sa akong asawa, karon nga nami inani akong anak, kaingon ko, Lord, salamat, Lord, nga wa nimo gihatag ang akong ipangayo. Katong mo akong i-quote si Tony Gonzaga, iyang gingon, Lord, pandisal lang man ang akong ipangayo, pero syupaw man imong gihatag, with soft drinks pa. Ako magutanaw sa una, muna ito yung angayan sa ako. Pero ang kitanaw din ni Lord, no, this is what's best. Saligi si Lord, tumana lang siya. Even if lisod ka ron, even if di ka kasabot sa sitwasyon ka ron, tumana lang siya. And someday, makita nimo kung saan abtan sa iyong pagtuman. Amen? Hallelujah. Manindog ta sa ato ang pasalamatan ng Diyos sa iyang mensahe. Lord, salamat kaayo sa imong mensahe karon. Salamat nga ikaw nagahatag ka namo sa imuhang kaalam. I pray nga among ato among nadunggan, dili lang mo sulod sa dalunggan mo gawa sa pikas, kundi kani mahimong buhi sa among kinabuhi Ginoo. O kani tanan Lord among ma-learn nga dili mi magkumpiyansa sa among mga kinabuhi. Dili tungod nga gasimba mi karon nga automatic na di ay ni nga sure na mi sa kalangitan. Kundi Lord, I pray na ikaw mo'y magapasabot ka namo kung unsa ang tinuod nga pagkakristohano, kung sa ang bunga nga makita sa mga tinuod nga nagasunod kanimo. And Lord, salamat kaayo sa imuhang mensahe.